Ano nga ba ang pinakamahirap na laban? Yung laban kontra sa ibang tao o sa pamilya mo o ang laban mismo na ang kontra mo ay ang iyong sarili? Paano ka nga ba maniniwala na magtatagumpay ka kung ang mismong kalaban mo ay ang sarili mo at ang buong mundo? Nako, kayo po ba ay naka-experience na magkaroon ng mga internal at external na mga battles? Atin pong uumpisahan ang kwentong ito. Tignan natin kung mapagtagumpayan ba niya ang mga labang kanyang kinakaharap. Dito lamang sa inyong nag-iisang paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Sa bawat araw natin dito sa mundo, meron po tayong mga laban na kinakaharap. Minsan, ang mga laban na yun ay sa pagitan natin at ng iba. Pero kadalasan, mas kalaban pa natin ang ating mga sarili. Dear Mama Mia, sa totoo lang, naguguluhan po ako kung papaano ko sisimulan itong aking liham. Pero siguro pinakamadali para sa akin kung magsisimula ako sa pinakapundasyon ng lahat. Kung papaano po ako lumaki at pinalaki. Kasi Mama Mia, dun po talaga nagsimula ang lahat ng aking mga pagpapanggap. Lumaki po ako sa isang pamilyang konserbatibo. Yung tipong nasa probinsya kami. Simple lang ang aming pamumuhay, pero mahigpit naming sinusunod ang lahat ng aming nakasanayan at mga tradisyon. Ang tatay ko po ay dating sundalo. Kaya naman, normal lang na strikto, seryoso at hindi talaga nagpapakita ng kahit na anumang emosyon. Ang nanay ko naman ay laging nasa simbahan. Aktibo siya sa lahat ng aktibidades doon. Kaya halos araw-araw akong nakababad sa kung ano-anong katikismo, misa at kung ano-anong pangpaniniwala na laging nagtuturo ng mga tama at mali. Kaya naman, Mama Mia, bata pa lamang ako ay nakaprograma na po sa utak ko na may dapat at mga hindi dapat na mga bagay. Dapat sa isang lalaki, matibay, matapang. Hindi ka dapat iyakin. Hindi ka dapat nagpapakita ng kung anumang kahinaan. At higit sa lahat, dapat babae ang matitipuhan at iyong liligawan. Yun ang lagi nilang inuukit sa aking isipan, Mama Mia. Naaalala ko pa, siguro mga 7 taon ako noon. May laro kami sa kalsada. Mga batang lalaki at babae ang mga kalaro ko. Nagtatakbuhan, nagtatagu-taguan. May isa kaming kapitbahay na itago natin sa pangalang Kuya Joel. Medyo mas matanda lang po siya sa akin ng ilang taon. Siguro nasa mga 13 o 14 ang edad niya noon. Hindi ko maintindihan, Mama Mia. Pero tuwing malapit siya sa akin, ay para bang may kakaiba po akong kabang nararamdaman. Hindi ko pa alam na crush pala ang tawag dun sa bagay na yon. Basta ang alam ko, naiiba po ang epekto niya sa akin kesa sa iba kong mga kalaro. Pero syempre, hindi ko pwedeng ipakita. Hindi ko pwedeng ipaalam kahit kanino
Kasi nga, lalaki po ako. Ang ginawa ko na lang ay nagkunwari akong interesado sa mga kalaro naming babae. Pinapakita ko pa noon, Mama Mia, ang pinapakita ko pa na ako ang pinaka babae hunter sa buong barkada. Yung tipong nagpapatawa ng biro na, "Uy, crush mo si ganito, no?" Pero sa totoo lang, ako naman yung natataranta kapag nakikita kong pawisan na si Kuya Joel o kapag bigla niya akong hahampasin sa balikat habang kami ay naglalaro. Oo, Mama Mia, sa murang edad ko pa lamang noon ay natuto na akong magpanggap at magtago. At doon nagsimula ang mahabang kasaysayan ng pagkukunwari ko. Minsan naririnig ko si Papa na nagbibitaw ng mga salita laban sa mga bakla o kahit na sinong hindi straight. Sayang, lalaki pa naman, bakit naman nagkaganyan? Ganon ang tono niya lagi. Kaya lalo po akong natatakot. Para bang may boses sa loob ko na nagsasabing, "Wag mong ipapakita kung sino at ano ka. Kasi kapag nalaman nila, hindi ka nila matatanggap." Si Mama naman laging sinasabi, ang plano ng Diyos, laging ang lalaki ay para sa babae. Paulit-ulit yon, Mama Mia. Kapag nakakita po sila ng bakla sa may kalsada, ay yun lagi ang pinag-uusapan nilang dalawa. Kaya kahit bata pa lamang ako, ay inukit ko na po sa puso ko na mali at kasalanan ang nararamdaman ko. Kaya ang solusyon ko, itago ito at magsinungaling sa sarili ko. Mama Mia, nasa first year high school ako noon nung una kong ligawan ang isang babae. Si Ana, kaklase ko. Mabait po si Ana, masayahin, at dahil kilala siyang crush ng campus, ay naisip ko noon na magandang ideya na palabasin na gusto ko siya. Hindi dahil totoo, kundi dahil mas ligtas yun para sa imahe ko. Sa totoo lang, Mama Mia, mula nung first year high school po kami, lahat ng mga kaibigan ko pong mga lalaki may mga nagugustuhan at mga nililigawan na. Kaya naman hindi ako pwedeng magpahuli dahil nakakatakot baka tuksuhin nila akong bakla. Naaalala ko pa, binigyan ko si Ana ng maliit na keychain na nabili ko sa tindahan sa may palengke. Habang inaabot ko yun sa kanya, ay nanginginig po talaga ang kamay ko. Hindi dahil sa kaba na baka mahalata niyang gusto ko siya, kundi dahil sa kaba na baka mahuli niya akong nagsisinungaling. Kasi sa totoo lang, hindi naman siya ang laman ng aking isipan tuwing gabi. Pero nung tinanggap niya yung keychain at ngumiti siya sa akin, ay sabay sigawan naman ng mga kaklase namin. "Oy, may ligawan dito!" Doon ko unang naranasan ang pakiramdam ng isang matinding pagpapanggap. Para bang nakahinga po ako ng maluwag kahit sandali. Sabi ko sa sarili ko, ayan, hindi na nila malalaman ang katotohanan. Hindi na sila magdududa pa sa akin. Simula noon ay naging pattern ko na po siya, Mama Mia. Sa eskwela, ako yung lalaking lalaki na laging may kinakausap na babae. Laging nagpapakita ng interes. Laging umaakto na para bang macho. Pero sa loob-loob ko, ako pa rin yung batang laging nakatingin sa mga kaklasing lalaki. Pilit na pinipigilan ng sarili
na huwag tumitig ng matagal para huwag mahalata. At sa bawat gabi bago ako matulog, umiiyak po ako ng tahimik, Mama Mia. Kasi kahit bata pa ako, alam ko naman talagang niloloko ko lang ang sarili ko. Alam kong mali na hindi ako makapagsabi ng totoo kung ano ba talaga ako. Pero dahil sa takot ko sa pamilya ko, takot ko sa mga kaibigan ko, at takot ko na rin sa buong mundo, ay pinili ko pong magpanggap. At dito po nagsimula ang mahaba-habang laban ko sa aking pagkatao at sarili. Mama Mia, noong naging second year high school ako ay pinalipat po ako ng school. Mas malaki ang paaralan na to. At tila ba bigla pong lumawak ang mundo ko. Mas marami ng tao, mas maraming impluwensya at mas malakas ang pressure para sa akin. Doon ko naramdaman ang bigat ng expectation, hindi lang galing sa aking pamilya, kundi pati na rin galing sa aking mga kaibigan at lipunan. Kung nung elementarya ako ay sapat na yung magpapanggap ako na crush ko yung kaklase kong babae, sa high school iba na. Dito na nagsimula yung seryosong usapan sa panliligaw. Yung unang halik, mga barkadahan, at lahat tungkol sa pagkakalalaki. At dahil teenager ka na, mas mapanuri na ang mga tao. Kapag wala kang nililigawan, pihadong pagtatawanan ka. Kapag hindi ka nagkaka-interes sa babae, agad kang pagbibintangan. Kaya doble, o sabihin na nating triple ang naging effort ko para lang magmukhang straight sa harap ng ibang tao. Noong second year high school ako, o noong third year high school ako ay nakabuo po ako ng barkada na puro lalaki. Sila yung typical na tropa, mga mahilig maglaro ng basketball, mahilig mag-computer games, at mahilig mag-usap tungkol sa babae. At ako naman, sumasabay lang. Minsan naiisip ko, Mama Mia, baka nahahalata na rin ako ng iba. Pero dahil marunong naman talaga akong magtago, ay hindi ko naman nakikita na napapansin nila ang pagkatao ko. O baka naman dahil palaban din ako sa asaran, naisip nilang normal po ako. Madalas nagiging topic namin ay kung sino yung pinakamaganda sa batch, sino yung crush ng campus, at sino yung hot na babae sa kabilang section. Lagi kong sinasakyan ang usapan kahit wala naman talaga akong nararamdaman. Pilit akong nagkokomento na, oo, ang ganda niya. O kaya naman, grabe, ang sexy niya talaga. Pero sa totoo lang, habang nagsasalita ako ng ganon, may ibang lalaki sa barkada namin na siya talaga ang gustong-gusto kong tinitignan. Si Ryan. Isa siya sa mga tropa namin. Matangkad, magaling mag-basketball at laging inaabangan ng mga babae sa campus. At ako, Mama Mia, tahimik lang ako pero lagi ko siyang palihim na sinusulyapan. Dumating ang araw na halos lahat ng tropa ko ay may nililigawan na. Ako na lang ang wala. Kaya para hindi mapag-iwanan ay naisipan ko pong subukan. Si Jenny ang napili ko. Kaklase ko po siya mula nung lumipat ako nung second year. Mabait, palangiti at parang may gusto rin sa akin. Sa totoo lang, siya yung madalas akong biruin na, gwapo ka raw, sabi ni ganito. Kaya para sa akin, safe choice siya. Nagsimula sa isang simpleng sulat. Oo, old school pa noon eh. Dahil ngayon, parang hindi naman kailangang magpanggap pa ng mga kabataan tungkol sa kanilang kasarian. Gumawa ako ng maliit na sulat sa isang papel. Hi Jenny, pwede ba kitang ligawan? Kinabahan ako habang inaabot ko yun sa kanya.
Hindi dahil sa sobrang feelings, kundi dahil hindi po talaga ako sanay. Sa loob-loob ko ay umaasa ako na tatanggi siya para lang makaligtas ako. Pero hindi. Humiti siya ng pagkatamis-tamis sabay sabing, "Oo naman." At yun po ang nagsimula ng una ko pong pekeng relasyon. Naging kami nga ni Jenny dahil hindi ko pa nga niligawan ng matagal agad naman akong sinagot. Sa umpisa nakakagaan ng pakiramdam kasi lahat ng tao ay natuwa. Yung tropa ko, binati ako. Yung mga kaklase namin, kinikilig sa amin. Yung pamilya ko, lalo na yung tatay ko ay tuwang-tuwa. Sa wakas, may girlfriend na ako. Pero sa likod noon, ako lang ang nakakaalam ng buong katotohanan. Niloloko ko siya. Niloloko ko silang lahat at niloloko ko ang sarili ko. Naaalala ko yung unang beses na nag-holding hands kaming dalawa. Hawak niya yung kamay ko at siya sobrang saya. Kita ko sa mga mata niya yung kilig, yung totoong kilig. Ako naman ay nakangiti rin pero sa loob-loob ko ay wala talaga akong nararamdaman. Parang wala lang, parang ginagawa ko lang kasi yun ang dapat. Dumating din yung araw na unang hinalikan ko siya, Mama Mia. Nagpaalam ako sa kanya pauwi at bigla ko siyang hinalikan sa kanyang pisngi. Napatili pa siya dahil sa sobrang saya. Pero ako, wala lang. Walang spark, wala yung sinasabi nilang kuryente at walang init. At doon ko napagtanto kung gaano talaga ako kasinungaling dahil maging ako sa sarili ko ay parang nandiri sa aking ginawa. Habang mas nagtatagal kami ni Jenny, mas lumalakas naman ang nararamdaman ko para kay Ryan, yung tropa ko. Lalo na tuwing naglalaro siya ng basketball, tuwing pawisan siya, tuwing nakahubad siya ng kaniyang sando. Hindi ko po talaga mapigilang mapatingin. Minsan may pagkakataon na sabay kaming umuwi. Nakaupo kami sa jeep at magkatabi. Yung braso niya nakadikit sa braso ko. Para sa iba, normal lang yun, Mama Mia. Pero para sa akin, dun po ako nakaramdam ng kakaibang kuryente. At dun ko naisip, ganito pala ang nararamdaman kapag tunay. Pero wala po akong lakas ng loob para aminin yon. Kaya naman, bumalik ulit ako sa aking pagpapanggap. Habang tumatagal, Mama Mia, mas bumibigat po yung konsensya ko kay Jenny. Kasi nakikita ko kung gaano po siya kaseryoso. Nagsusulat siya ng love letters para sa akin. Nagbibigay pa ng maliliit na regalo at minsan, nagkukwento pa kung paano niya ako nakikitang magiging pangmatagalan nga niyang boyfriend sa hinaharap. At ako, nagpapanggap pa rin. Sumusulat din naman ako ng sagot sa mga liham niya pero lahat ng yun ay kasinungalingan. Sinasabi kong mahal ko siya. Pero bawat salita ko ay parang may kumakain sa loob ko. Bawat pagsusulat ko ay si Ryan po ang ini-imagine ko. Isang gabi bago ako matulog, nakatingin lang ako sa kisame. Sabi ko sa sarili ko, hanggang kailan ba ako magpapanggap? Hanggang kailan ko ba lolokohin yung mga taong wala namang ginagawa kundi mahalin ako? Pero dahil sa takot, dahil sa hiya, at dahil sa matinding pressure, ay pinili ko pa rin ipagpatuloy ang aking pagsisinungaling. Mama Mia, sa high school life ko naging ensayo ang pagtatago ko ng aking nararamdaman. Doon ko natutunang magsuot ng maskara sa araw-araw. Sa harap ng klase, sa harap ng barkada, sa harap ng pamilya at sa harap ng girlfriend ko. Pero wala pong totoo sa lahat ng yun.
Lahat peke. At dahil doon ay unti-unting nawawalan ako ng tunay na pagkakakilanlan sa sarili ko. Para bang dalawang tao ako, Mama Mia. Isa yung pinapakita ko sa lahat, ang lalaking tigasin, masayahin, at in love sa girlfriend. Yung pangalawa naman ay yung tinatago ko, ang lalaking may lihim na nararamdaman sa kapwa niya lalaki. Ang lalaking takot maging sa sarili niyang anino. At aaminin ko po, Mama Mia, habang tumatagal ay mas lalong humihirap sa akin ang magpanggap. Pagkatapos ng high school, akala ko ay tapos na rin ang paghihirap ko. Sabi ko sa sarili ko, college na ako. Siguro naman magiging malaya na ako. Siguro naman pwede na akong maging totoo kahit papaano. Pero ang hindi ko alam, dito pala mas magiging komplikado ang lahat. Sa college kasi, Mama Mia, mas malawak na yung mundo mo. Hindi lang puro kakilala o kapitbahay, kundi iba't ibang tao na talaga. Iba't ibang ugali at lalong iba't iba yung pananaw. Mas marami na ring open-minded at proud sa sexuality nila. Doon ko unang naranasan na makakita ng mga kaklasiko o ka-org na openly gay or lesbian. At tuwing nakikita ko sila, hindi ko maiwasan pong mainggit. Sana lahat kaya maging totoo. Sila kayang-kaya nila eh. Pero ako, hindi. Unang taon ko pa lang sa kolehiyo ay ramdam ko na yung pressure. Kasi syempre, panibagong barkada, panibagong environment. Hindi pwedeng magpahalatang iba ako. Kaya nagpakilala pa rin ako na ako yung typical na good boy na straight. Mahilig sa jokes, marunong sumabay sa kwentuhan tungkol sa mga babae at nakikisabay sa barkada sa panliligaw. Naalala ko yung unang linggo ko sa klase. May orientation, tapos pinakilala kami sa isa't isa. Pagdating sa akin, sabi ko, "Hi, ako si Arthur. Mahilig sa basketball at mahilig sa babae." Natawa yung buong klase tapos nagpalakpakan pa. Para sa kanila, biro lang yon. Pero para sa akin, isa na naman yung malaking pagsisinungaling. At dito sa kolehiyo nakilala ko po si Carla. Maganda siya, mistisa, matalino. Yung tipong pang-lead actress sa isang teleserye. Sa totoo lang, Mama Mia, lahat ng lalaki sa batch namin ay napapansin siya. At ako dahil sa takot na mapag-iwanan at dahil sa instinct ko na kailangan kong magpanggap, nilapitan ko po si Carla. Naging friends kami agad kasi pareho kaming mahilig magbasa ng mga libro at pareho rin kaming mahilig sa kape. Doon nagsimula yung mga simpleng kwentuhan namin sa library hanggang sa nauwi sa sabay na kaming umuuwi galing sa klase. At gaya ng dati, Mama Mia, dumating sa point na tinanong ko siya kung pwede ko ba siyang ligawan. At gaya rin ni Jenny dati, oo rin ang naging sagot ni Carla. Ibang level si Carla kumpara po kay Jenny. Si Jenny kasi high school love. Mababaw, simpleng asaran, simpleng sulat-sulatan. Pero si Carla, seryoso. Siya yung tipo ng babae na may plano, may mga pangarap, at kasama ako sa lahat ng mga pangarap niya. Sobrang tuwa po ng buong pamilya ko nung ipakilala ko sa kanila si Carla. Si Mama halos lumukso sa sobrang saya. Ang ganda ng girlfriend mo, anak. Ang swerte mo. Si Papa naman ay proud na proud. Yan ang sinasabi ko. Manang-mana talaga yan si Arthur sa akin. Marunong talagang pumili. At ako naman,
lalo po akong nililibing ng kasinungalingan ko. Kasi habang mas napapasaya ko po sila, ay lalong bumibigat po ang lahat sa aking konsensya. Habang lumalalim ang relasyon namin ni Carla, nagsimula ring lumakas ang nararamdaman ko para sa mga lalaki, Mama Mia. May isa po akong kaklase, si Mark. Hinding-hindi ko po siya makakalimutan. Hindi siya yung tipong sobrang gwapo, pero iba yung dating niya sa akin. May charm siya na hindi ko maipaliwanag. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, naramdaman kong parang hindi ko kayang pigilan ng sarili ko. Minsan, sabay kaming naglalakad pa uwi. Kwentuhan lang, tawanan lang. Pero sa akin, higit pa yun doon. Yung simpleng pagdikit ng mga balikat namin habang naglalakad ay para bang may apoy na dumadaloy sa aking katawan. At doon ko na-realize, Mama Mia, eto talaga yung totoo eh. Eto yung matagal ko nang itinatago. Simula noon ay mas lalo ko pang pinag-iigtingan ang pagganap ko sa dalawang role ko sa buhay. Yung boyfriend ni Carla, yung lalaking proud siyang ipakita at ipakilala sa lahat. Kasama ko siya tuwing may okasyon sa pamilya ko. At sa paningin ng mga tao, kami yung perfect couple. Pero sa kabilang banda ay unti-unti namang nahuhulog ako kay Mark. Hindi pa siya relasyon pero alam kong iba yung koneksyon naming dalawa. Hindi lang ito basta-basta crush lang. At habang pinipilit ko pong hatiin ang sarili ko ay mas lalo pong nararamdaman ko yung pagod. Dumating sa punto na halos hindi na ako makatulog. Tuwing katabi ko kasi si Carla, lagi kong naiisip si Mark. Tuwing yakap ako ni Carla, naiisip ko yung init ng balat ni Mark tuwing nagkakadikit kaming dalawa. Isang gabi, Mama Mia, nasa dorm po ako. Nakatulala lang ako sa kisame at tinatanong ang sarili ko tungkol sa pagpapanggap ko. Pero gaya ng dati, wala pa rin naman akong lakas ng loob na magsabi. Pinili ko na lang ulit ang magpanggap. Pinili ko yung madali, yung itago ang katotohanan. College life ko ang naging pinakamalaking entablado ng pagpapanggap ko, Mama Mia. Kung sa high school ay rehearsal lang yon, ang college life ang full show na talaga. Naging mas magaling akong magsinungaling. Marunong na rin akong magsabi ng salitang mahal kita na tila ba totoo at minimin ko, kahit hindi ko naman ramdam yon. Marunong na akong ngumiti kahit mabigat ang dibdib ko. Marunong na akong magplano ng future na hindi ko naman talaga gustong tahakin. At habang tumatagal ay mas lalo ring lumalalim ang sugat sa puso ko. Hindi ko alam kung anong tamang salita na dapat gamitin para lang ilarawan ang parting ito ng buhay ko. Siguro ito yung simula ng lahat. Kung sa mga naunang taon ay nagawa ko pang kontrolin at itago ang aking pagkatao, dito ay tuluyan na po talaga akong nadapa. At si Mark po ang dahilan ng lahat ng yon. Hindi ko naman sinasadya, Mama Mia, pero siya yung taong unti-unting kumalas ng mga tali ng maskara ko. Nagsimula lang kami bilang magkaibigan. Pareho kaming nasa iisang block sa college. Mahilig siya sa music at ako naman ay nakikisabay lang. Lagi kaming nagkakape pagkatapos ng klase tuwing hindi ko kasama ang girlfriend ko. Sa una, casual lang. Pero habang tumatagal ay tila mas nagiging personal ang aming mga usapan. Minsan, Mama Mia, ay tinanong niya ako, "Bakit parang may itinatago ka, Arthur? Lagi kang may ngiti pero parang hindi ko nakikitang masaya ang mga mata mo." Natawa lang ako at sabi ko, "Wala naman, ganyan lang talaga ang mga mata ko." Pero sa totoo lang, Mama Mia, ay kinabahan ako doon.
Habang lumilipas ang mga buwan, ay naging mas malapit kami ni Mark sa isa't isa. Naalala ko pa yung isang gabi, sabay kaming naglakad pa uwi. Wala nang katao-tao noon sa kalsada at tahimik na ang paligid. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga pangarap, sa pamilya at sa mga takot namin. Tapos bigla niyang sinabi sa akin ng isang bagay. Alam mo, kahit anong tago mo, ramdam ko naman talaga kung sino at ano ka. Nanlamig ako, Mama Mia. Parang gusto kong magtago at tumakbo pero hindi ko magawa. Anong ibig mong sabihin? Kunwari ay kalmado kong tanong. Ngumiti lang siya. Alam mo na yun. At doon nagsimula ang lahat. Hindi ko malilimutan yung gabing iyon. Pagkatapos ng lakad namin ay nauwi kami sa dorm niya. Sabi niya, dito ka na lang matulog para hindi ka na umuwi ng late doon sa dorm nyo. Diba may curfew doon? Doon ko naramdaman ang pinakaunang beses na nawalan talaga ako ng kontrol sa aking sarili. Yung mga damdaming itinago ko ng ilang taon ay biglang sumabog. Hindi ko na po idedetalye ng sobra pero sa madaling salita, Mama Mia, doon ko po unang natikman kung ano talaga ang lasa ng katotohanan. At pagkatapos nun, habang nakahiga kaming dalawa, ay hindi ko mapigilang mapaiyak. Hindi dahil sa pagsisisi ko sa nangyari, kundi dahil sa sobrang gulo ng nararamdaman ko. Masaya ako, Mama Mia. Kasi sa wakas, naging totoo rin ako kahit sandali sa sarili ko. Pero kasabay noon ay nandun yung guilt. Kasi habang niyayakap ko si Mark, ay iniisip ko naman ang girlfriend kong si Carla. Si Carla ay walang kaalam-alam. Sa mga mata niya, ako yung boyfriend na faithful at seryoso. Araw-araw nagpapadala siya sa akin ng good morning text. Lagi niyang sinasabi kung gano'n niya ako kamahal. At ako naman ay laging sinasagot siya ng kasinungalingan na mahal ko rin siya. Minsan tinitingnan ko siya habang masaya siyang nagkukwento tungkol sa mga plano niya sa future naming dalawa. Na balang araw magkakaroon daw kami ng sarili naming bahay, ng pamilya at ng mga anak. Ako naman ay pinipilit ko ang sarili kong ngumiti sa kanya. Pero sa loob-loob ko ay parang dinudurog ako. Kasi alam kong wala naman akong balak na tuparin ang mga pangarap na iyon. Simula nung gabing kasama ko si Mark ay nagbago na po talaga ang lahat. Para po akong nabuhay na sa dalawang mundong magkaiba. Sa umaga ako yung boyfriend ni Carla, yung lalaking ipinagmamalaki niya. Ipinagyayabang niya sa mga kaibigan at pamilya niya. Sa gabi naman ako yung kasama ni Mark. Yung lalaking hindi na kailangang magpanggap. Yung lalaki at yung taong pwedeng maging totoo sa kanyang sarili. Isang gabi habang magkasama kami ni Mark, ay bigla siyang nagtanong sa akin. Hanggang kailan mo ba to itatago? Hanggang kailan ka ba magpapanggap? Hindi ako makasagot. Ang nasabi ko lang sa kanya, hindi ko pa kaya. Hindi pa ako handa. Napailing siya. Hindi ka lang hindi handa. Kundi takot ka talaga. Tama naman talaga siya, Mama Mia. Takot naman talaga ako. Natatakot ako sa pamilya ko, sa kaibigan ko, kay Carla, at higit sa lahat sa sarili ko. Pero kahit ganoon ay hindi ko naman kayang bitawan si Mark. At hindi ko rin kayang iwan si Carla. Kaya ang ending ay parang niloloko ko silang dalawa, pati na rin ang aking sarili. Araw-araw, Mama Mia, ay mas lumalalim yung kasinungalingan ko. Para akong naglalakad sa manipis na lubid na anytime ay pwedeng maputol. Tuwing kasama ko si Carla ay ramdam ko naman yung sinseridad niya.
Tuwing kasama ko naman si Mark, ramdam ko yung totoong ako at ang katotohanan ng aking pagkatao. At habang pinipilit kong itago ang lahat, ay mas lalo po akong nahuhulog sa isang malalim na bangin. Lagi kong iniisip dati, hanggat maingat ako, hindi naman nila malalaman. Kaya kong itago to. Pero mali pala, Mama Mia. Wala palang lihim na hindi nabubunyag, lalo na kung maraming puso kang sinasaktan. Hindi ko namamalayan na nag-iiba na pala ang mga kilos ko. Tuwing kasama ko si Carla, minsan wala ako sa aking sarili. Madalas akong tulala, parang laging may iniisip. At hindi ko alam na napapansin niya pala iyon. Han, okay ka lang ba? Tanong niya minsan habang magkasama kami sa isang coffee shop. Oo naman, sagot ko sabay pilit ng ngumiti. Pero ramdam kong hindi siya kumbinsido doon. Minsan naman tinatanong niya ako, ba't parang lagi kang may tinatago sa akin? At ang lagi kong sagot, wala, napapagod lang talaga ako sa majors ko. Pero totoo naman talaga may tinatago naman talaga ako. At Mama Mia, unti-unti palang lumalakas ang pakiramdam ni Carla doon. Dati tuwing may lakad kami ni Carla, excited ako. O kahit nagpapanggap man lang akong excited. Pero simula nung mapalapit ako kay Mark, ay mas madalas ko nang pinaprioritize siya kaysa kay Carla. May isang beses nagyaya si Carla ng date. Han, manood naman tayo ng sine sa Sabado. Total, hindi pa naman exam week, di ba? Pero ang totoo noon ay may usapan na kaming dalawa ni Mark na magkikita. Kaya ang sagot ko kay Carla, masensya ka na, Han. May project kasi kami. Kailangan naming tapusin. Kung hindi, madama yung grupo ko. Ngumiti na lang siya at tumango. Sige, next time na lang. Pero ramdam ko ang lungkot sa boses niya. At ako kahit ramdam ko rin ay mas pinili ko talagang sundin ang puso ko. At yun ay ang makasama si Mark. Unti-unting nagkakaroon na siya ng mga hinala, Mama Mia. Minsan habang kasama ko si Mark ay biglang tatawag si Carla. Hindi ko nasasagot agad kasi baka mahalata niya yung background ko. Pagbalik ko ay nagpapalusot na lang ako lagi sa kanya. Sorry Han, nasa library kami. Nakamute yung phone ko O kaya naman, sorry, naka-charge yung phone ko, hindi ko agad narinig. Sa una, naniniwala siya. Pero habang tumatagal ay nagiging madalas na yung mga ganitong sitwasyon. At alam kong nagsisimula na siyang magduda. Isang gabi habang naglalakad kami pa uwi galing klase ay bigla siyang tumigil. Tumingin siya ng diretso sa akin at saka tinanong ako ng isang tanong na nagpagimbal sa aking pagkatao. Han, may iba ka na ba? Nanlaki ang mga mata ko, Mama Mia. Ha? Anong sinasabi mo? Wala lang. Para kasing nagbago ka na Parang hindi na ikaw yung dati. Ngumiti ako. Ano ka ba naman, Han? Pagod lang talaga ako at busy lang talaga ako sa school. Pero ramdam kong hindi siya kumbinsido kahit nangumiti siya at bumuntong hininga. Mama Mia, doon ay tila mas sumeryoso pa ang mga paghihinala niya. Isang araw, nagkasabay kami ni Mark sa kantin. Nagtatawanan kaming dalawa at nagbibiruan. Hindi ko namalayan na sobrang lapit na naming dalawa ni Mark sa isa't isa. Tapos, biglang dumating si Carla. Ganun kasi talaga, Mama Mia kapag magkasama kami ni Mark ay tila ba wala akong nakikita sa mundo kundi siya lang. Hi Han, bati niya pero ramdam ko yung lamig ng boses niya. Nagulat ako. Hindi ko alam ang gagawin ko at agad akong napalayo kay Mark.
Oh, Carla, siya nga pala, si Mark. Umiti lang siya ng pilit pero kita ako sa mga mata niya na tila ba may kakaiba. Pagkatapos noon ay hindi na ganon kasaya si Carla tuwing magkasama kaming dalawa. Tila ba may iniisip siyang malalim. At ako naman, Mama Mia, ay lalong kinakabahan. Isang gabi, dumiretso si Carla sa dorm ko. Hindi ko inaasahan to. Buti na lang at nakauwi ako sa gabing yon, Mama Mia, at hindi ako nagpunta sa dorm ni Mark. Pwede ba tayong mag-usap, Arthur? Tanong niya. Seryoso ang mukha at wala ng han. Pagpasok niya ay naupo siya sa kama at dumiretso ang tingin sa akin. May gusto ka bang aminin sa akin, Arthur? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ha? Ano namang aaminin ko sa'yo? Huminga siya ng malalim. Huwag mo na nga akong lokohin. Ramdam ko naman eh. Hindi ko pa alam kung ano yun pero ramdam kong may iba ka. At hindi siya babae, di ba? Parang gumuho ang mundo ko nung mga oras na yon, Mama Mia. Hindi ko alam ang isasagot ko. Napaupo ako at napayuko. Hindi ko masabi at hindi ko maamin. Arthur? Pabulong niya. Totoo ba? Hindi ako nakasagot. At sa katahimikan na yon ay parang oo na rin ang naging sagot ko sa kanya. Bigla na lang siyang umiyak. Hindi ko pa siya nakitang umiyak ng ganon. Yung hindi dahil sa tampuhan, hindi dahil sa maliliit na away, kundi dahil sa isang napakatinding sakit. Bakit mo ako niloko, Arthur? Bakit mo ako pinaasa? Sigaw niya. Hindi ko siya matignan ng diretso. Carla, pasensya ka na. Pasensya? Yan lang ang masasabi mo? Ilang taon tayong magkasama? Pinaniwala mo akong mahal mo ko. Napahawak ako sa ulo ko. Hindi ko alam kung papaano hihingi ng tawad sa kanya. Kasi alam kong wala na akong maibibigay na dahilan na makakapagpagaan kahit papaano ng kaniyang nararamdaman. Matagal kaming tahimik. Siya umiiyak at ako ay nakatungo lamang. Hanggang sa tumayo siya at kinuha ang bag niya. Hindi ko alam kung kaya pa kitang patawarin, Arthur. Pero hindi ko akalaing lolokohin mo ko ng ganito. At bago siya lumabas ng pinto ay sinabi niya yung mga salitang hanggang ngayon ay nakabaon pa rin sa utak ko. Hindi lang ako ang niloloko mo. Niloloko mo rin ang sarili mo. At doon, Mama Mia, doon ay para po akong tinanggalan ng maskara. Mahirap po talagang ikwento pero dito nagsimula ang pinakamalaking pagbagsak ko. Yung gabing yon na nabuko ako ni Carla. Akala ko kinabukasan ay okay na ulit. Pero hindi pala ganun kadali. Hindi pala ganun kabilis maghilom ang sugat ng pagtataksil at panloloko. Kinabukasan sa klase, nagulat ako dahil dumating si Carla sa classroom namin, Mama Mia. Pero hindi niya ako pinansin. Nilapitan niya ang mga kaibigan niya. Nakaklase ko. Dati sa akin talaga siya unang lumalapit. Laging hinahawakan ang kamay ko o kaya naman ay tinatawag ako ng Han kahit sa harap pa ng iba. Pero ngayon ay tila invisible na ako. Kaya tinext ko siya, Mama Mia. Carla, pwede ba tayong mag-usap please? Wala siyang reply. Tinawagan ko siya pero hindi niya sinasagot. At dun ko talaga na-realize na hindi na ito gaya ng dati. Natatakot din ako, Mama Mia, na baka ipagkalat ni Carla ang nalaman niya. Hindi ko po alam kung papaano ko pa iyon haharapin. Hindi ko alam kung anong magagawa ko.
kapag nalaman na ng buong mundo at ng buong paligid ko ang katotohanan tungkol sa aking pagkatao. Mama Mia, hindi ko alam kung anong gagawin ko nung mga panahon na yon. Wala akong mapagsabihan. Lumipas ang mga araw ay mas lalong umiiwas si Carla. Hindi na siya sumasabay sa aking kumain. Hindi siya humihingi ng tulong sa mga assignments niya gaya ng dati. Ni simpleng pagbati ay wala. Yung mga common friends namin ay ramdam kong nagsisimula na ring makahalata. Uy, ba't parang hindi kayo okay? Tanong ng isa. Busy lang siguro siya. Humiti ako ng pilit pero sa loob-loob ko, alam ko naman ang totoong dahilan. Dahil sa lungkot at guilt na nararamdaman ko ay mas lalo akong lumapit kay Mark. Siya lang kasi yung taong alam ko na hindi ako huhusgahan. Isang gabi habang nasa dorm siya, ay kwinento ko yung nangyari. Alam na ni Carla, sabi ko. Anong sabi mo? Wala, hindi ko kayang aminin ng diretso eh. Pero sa katahimikan ko, alam kong parang inamin ko na rin. Huminga siya ng malalim. Kaya mo ba talaga to? I mean, hanggang kailan ka ba talaga magtatago? Hindi ako sumagot kasi hindi ko rin alam ang sagot, Mama Mia. Sa totoo lang, na-miss ko bigla lahat ng ginagawa namin noon ni Carla. Yung simpleng paghawak niya sa kamay ko tuwing tatawid kami. Yung pagsubo niya sa akin ng pagkain kapag nasa fast food kami. Yung pagte-text niya ng good morning Han sa akin tuwing pagising ko. Lahat kasi ng yun ay bigla na lang nawala. At napagtanto ko, Mama Mia, hindi lang pala tawang nawawala sa'yo kapag niloko mo siya. Pati pala lahat ng alaala na kasama nila, kahit masaya yun ay nagiging masakit na. Isang araw, sinubukan ko siyang harangin sa hallway. Carla, please, pakinggan mo naman ako. Tumigil siya, tinitigan ako. Sige, anong gusto mong sabihin? Carla, sorry. Hindi ko intensyong saktan ka. Kung hindi mo intensyon, edi ano pala? Dahil mahal mo ko, kaya ka nakipaglaro sa iba? Parang tinamaan po ako ng 10 suntok sa dibdib ko nung sinabi niya yon. Hindi naman sa ganon. Eh ano nga ba talaga ha? Hindi ko siya masagot kasi paano ko ba ipapaliwanag sa kanya? Nani ako sa sarili ko ay hindi na rin sigurado. Na ginagamit ko lang ba siya para ikubli ang totoo kong nararamdaman? O may nararamdaman din ako sa kanya? Mama Mia, sa tindi ng pagsisinungaling ko, pati sarili ko ay hindi ko na rin alam kung ano ba talaga ang katotohanan. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita. May mga nakarinig pala sa away namin. May nga nakapansin din sa mga kilos ko. Uy, baka bi si ganito. Baka kaya sila nag-break kasi may iba na. Naririnig ko ang lahat ng yun sa paligid ko at bawat bulong ay parang karayom na tumutusok sa puso ko. Si Carla ay lalo pang lumayo, Mama Mia. Hindi na niya ako tinitingnan. Hindi na rin siya uma-attend sa mga lakad ng barkada, sa mga hangouts namin kahit pareho naman kami ng group of friends. Kahit ganun ay hindi ko pa rin siya tinigilan. Lagi akong nauunang mag-text kahit hindi siya sumasagot. Gusto ko kasing kausapin siya, Mama Mia, dahil ako sa sarili ko ay hindi ko na rin alam kasi namimiss ko siya bigla. Pakiramdam ko, Mama Mia, ayoko rin siyang mawala sa buhay ko. Hindi ko alam kung ayoko ba siyang mawala dahil siya ang pang-front act ko sa harap ng mga tao o ayoko siyang mawala dahil mahalaga din siya sa akin. Habang nawawala si Carla ay mas lalong lumalapit ako kay Mark. Doon ko napansin na unti-unti na akong napapagod na magpanggap. Napapagod magpanggap na straight ako sa harap ng lahat. Napapagod na itago ang sarili ko. Pero kasabay ng pag-amin ko sa sarili ko ay mas nararamdaman ko po ang matinding guilt. Kasi parang pinamigay ko yung puso ng taong nagmahal sa akin ng totoo. Para lang matakpan ang sarili kong takot.
Isang gabi, hindi po sinasadyang nakita ko si Carla sa labas ng campus. Nakasandal sa isang poste, parang may hinihintay. Kaya naman nilakasan ko ang loob ko at lumapit ako sa kanya. Carla, anong ginagawa mo rito? Sagot niya habang tumingin sa akin ng seryoso. Gusto lang kitang makita at gusto ko lang ding mag-sorry ulit. Alam mo, hindi ko alam kung kaya pa kitang patawarin, Arthur. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi na ako pwede sa'yo. Hindi na tayo pwede. Carla, please. Mahal kita noon, Arthur. Pero ngayon mahal ko na ang sarili ko. At ayokong patuloy na masaktan. At doon ko tuluyang naramdaman na nawala na nga siya. Hindi lang bilang girlfriend, kundi bilang isang taong naging tahanan ko rin. Alam mo yung pakiramdam na kahit saan ka pumunta ay parang may dala kang mabigat na batong nakasabit sa dibdib mo? Ganun yung araw-araw na nararamdaman ko matapos mawala si Carla, Mama Mia. Hindi lang kasi siya yung nawala, kundi pati yung taong pinakilala ko sa harap ng lahat ay tuluyan na ring gumuho. Dumating din yung araw na hindi lang siya yung nawala, kundi unti-unti na ring nawawala ang respeto ng mga tao sa paligid ko. Humalat yung chismis. Hindi ko alam kung sino ang pinagmulan. Kung si Carla ba o baka may nakarinig sa confrontation naming dalawa. Uy, bye daw si ano, alam mo na? Kaya pala parang iba yung kilos niya minsan. Naku, kawawa naman si Carla. Ginagamit at niloloko lang pala. Narinig ko yan sa likod ko, sa gilid ko, minsan harap-harapan pa. At wala akong lakas noon na ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ko alam kung sasabihin ko yung totoo o itatanggi ko pa rin. Kasi sa totoo lang, Mama Mia, maging ako sa sarili ko ay hindi ko pa rin kayang tanggapin ang aking pagkatao. Sa gitna ng lahat ng yun ay si Mark lang po ang naging sandalan ko. Pero kahit sa kanya, hindi ko rin alam kung saan ako lulugar. Huwag mong masyadong iintindihin yung sinasabi ng iba, Arthur. Sabi niya nung magkasama kami sa dorm niya. Ano kung hindi iintindihin yon? Ang sakit, Mark. Ang sakit kasi totoo. Darating yung panahon, matututunan nila ding tanggapin ka. Pero sana tanggapin mo rin muna ang sarili mo. Pero ang hirap, Mama Mia, kasi parang mas lumalapit ako sa kanya ay mas lalo ko lang naaalala ang mga panghuhusga ng tao sa paligid ko. Unti-unti akong nawalan ng gana. Hindi na ako pumapasok sa ilang klase ko. Hindi ko na rin tinatapos yung mga requirements ko. Ang lagi ko na lang ginagawa ay nagkukulong sa dorm ko. Makipagkita kay Mark at umiwas sa mga taong pwedeng magtanong sa akin. Mama Mia, sinubukan ko ulit na lapitan si Carla. Alam ko kasi na parang nasira ko po ang pagkatao niya at ang tiwala niya sa iba dahil sa ginawa ko. Ang gusto ko lang sana ay maging friends kaming dalawa dahil ayokong tuluyang mawala siya sa akin. Pero tiningnan lang niya ako. At kita ako sa mga mata niya na wala na akong puwang sa buhay niya. Hindi kita kayang maging kaibigan, Arthur. Dahil sa tuwing nakikita kita, naaalala ko kung paano mo ako niloko. At hindi ko kayang makipagkaibigan sa taong nanloko sa akin. Mama Mia, akala ko nung nawala na si Carla ay tuluyan ko nang mahaharap ang sarili ko. Pero hindi pa pala. Akala ko hindi na ako mahihirapan na magpakatotoo sa aking sarili pero mali pala ako, Mama Mia. Madalas nagigising ako madaling araw. Tinitignan ko yung kisame ng kwarto ko tapos naiisip ko lahat ng pagpapanggap ko. Hindi ko alam kung paano ako aamin. Habang tumatagal ay mas lalo taloy akong natatakot. Takot ako na baka dumating na sa tenga ng mga pamilya ko ang bulong-bulungan sa school. Takot ako na baka maniwala ang mga kaibigan ko.
Takot ako na baka husgahan ako ng buong mundo. At dahil sa takot na yun, ay mas lalo kong nararamdaman na kailangan kong ikulong ang sarili kong lihim. Minsan, Mama Mia, sa totoo lang, gusto ko nang sumigaw ng bakla ako. Hindi ako yung taong pinaniniwalaan yung ako. Pero laging nauudlot. Lagi akong natatakot sa kahihinatnan. Kaya bumabalik ulit ako sa dati. Tumatahimik, nagtatago at umiiyak sa dilim. Ang hindi ko alam, Mama Mia, ay unti-unti pa lang naaapektuhan ang aking pag-aaral. Kapag umuuwi ako sa amin, tuwing may mahabang break sa klase, ay napapansin pala ng mga magulang ko ang aking kalungkutan. Tinatanong ako ng mama ko kung bakit malungkot daw ako. Bakit wala daw akong gana at lagi kong sinasabing pagod lang ako sa school. Si Papa naman ay napapansin na bakit para raw akong tulala palagi. Tinatanong kung may problema raw ba ako, pero lagi kong sinasabi na wala. Pati mga kabarkada ko ay unti-unti na ring lumalayo. Mama Mia, minsan nagyayaya akong uminom pero yung iba ay umaayaw na. Sa lahat ng mga nangyayari, hindi ko na alam kung anong kahihinatnan ng aking tinatagong lihim. May mga pagkakataon na umiinom akong mag-isa. Nagpapakalunod ako sa alak para kahit papaano ay makalimutan ko ang sakit at ang mga takot na nararamdaman ko. Pero bumabalik, Mama Mia. Bumabalik na nagpapanggap lang ako. Bumabalik sa isipan ko na para bang minumulto ako ng lihim ko. Minsan noon, Mama Mia, sinasabi ko sa sarili kong ano ba ang magiging katapusan ng lahat ng ito. Matitigil kaya ang lahat ng paghihirap ko kung mawawala na ako? Ganun ang mga tanong. Tinatanong ko ang sarili ko kung may hangganan ba ang pagpapanggap ko. Nang mga panahon na yun ay pakiramdam ko araw-araw po akong nasa gilid ng isang bangin. Hindi naman literal, pero araw-araw po ay tila nanganganib akong mahulog. Ang pinakamasakit na parte ay yung gabi. Hindi dahil wala akong ginagawa, kundi dahil sa dami ng oras para isipin ang lahat. Nakatitig ako sa kisame. Naiisip ko ang mukha ni Carla nung nasaktan siya ng husto. Yung mga salita niya. Sa kabilang banda ay naiisip ko rin si Mark. Inaalala ko ang tono ng boses niya sa tuwing hinihikayat niya kung magpakatotoo na sa harap ng lahat. Isang gabi hindi ko maipaliwanag kung bakit pumunta ako sa tulay na malapit sa campus. Hindi ako yung tipo na mahilig na mag-emote sa mga ganong lugar. Pero doon umupo lang ako. Nakatingin sa pagdaloy ng tubig. Malamig ang hangin at tahimik. Naiisip ko lahat ng pagkakamali ko, ang mukha ni Carla na nasaktan ko. Naiisip ko ang mukha ng mga kaibigan ko na kakantsawan ako kapag nalaman nilang ng totoo. Naiisip ko ang mukha ng pamilya ko na alam kong madidisappoint kapag lumabas na ang katotohanan. Isang minuto naisip ko pong tapusin na lang ang lahat. Pero sa susunod na minuto ay tila may kumakatok sa dibdib ko at nagsasabing wag. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga boses na yun, pero para po silang nag-aagawan sa akin. Tumayo ako. Sa bahay, dumiretso ako, Mama Mia. Natulala ako pero may kakaibang liwanag sa loob ko. Sinasabi ko, Mama Mia, kung hindi nila ako matanggap, dun ko pa tatapusin ang lahat. Pero hindi ko naman malalaman, 'di ba? Kung matatanggap ba ako o hindi kung hindi ko susubukan. Mama Mia, hinarap ko po si Carla. Pinuntahan ko siya sa mismong bahay nila. Sem break kasi noon. Alam kong hindi siya pumupunta ng school at hindi na rin siya pumupunta mula nung maghiwalay kaming dalawa tuwing break. Kaya ako ang pumunta sa kanila. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang harapin ako.
Antayin mo ako dito. Magbibihis lang ako. Huwag tayo dito mag-usap, sabi niya. Kaya naman Mama Mia, nagpatianod lang ako. Paglabas niya ay hinila niya ako. Humara kami ng taxi at pumunta kami sa isang pribadong lugar. Carla, gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. Hindi ko naman sinasadyang gamitin ka. Pero maniwala ka sa akin. Minahal talaga kita. Arthur, pasensya ka na rin sa mga naging reaksyon ko ha. Alam ko naman na wala kang kasalanan kung bakit ganyan ang iyong nararamdaman. Alam ko naman na wala kang kasalanan kung bakit iba ang pagkatao mo. Pero Arthur, nasaktan lang talaga ako ng gusto. Unti-unti kong tinatanggap na nagamit lang ako. Unti-unti kong tinatanggap sa sarili ko na ito ang katotohanan sa pagkatao mo. Pero sana bigyan mo pa ako ng oras. Hindi ko sinasabing pwede tayong maging magkaibigan sa hinaharap. Pero ang sinasabi ko, mapapatawad din kita sa taktang panahon. Hindi man ngayon dahil masyadong masakit pa sa akin ang lahat. Pero alam kong darating ang pagkakataon na maiintindihan din ng puso ko ang totoo mong pagkatao. Mama Mia, pagkatapos kong humarap kay Carla at sinabi ang totoo, sabi niya rin sa akin, hindi raw ako tuluyang magiging masaya kung hindi ko aaminin ang lahat. Ano raw silbi ng buhay ko kung hindi rin daw ako magiging malaya? Palayain ko na raw ang tunay na ako. Kaya naman Mama Mia, kinausap ko ang mga magulang ko. Nilakasan ko ang loob ko. Hinanda ko ang sarili ko na mapalayas ako, na itakwil ako, na pagsabihan ako ng kung ano-ano. May sasabihin sana ako sa inyo, Mapa. Ano yun anak? Tanong ng mama ko. Seryosong-seryoso silang dalawa. Nasa sala kami habang ang mga kapatid ko naman ay nasa kani-kanilang mga kwarto. Hindi po ako straight. Matagal ko nang tinatago ang totoong ako. Hindi sila sumagot. Si Papa bumuntong hininga ng malalim at tumingin sa sahig. Si Mama naman ay umiwas ng tingin pero nakikita ko ang pag-ikot ng mga mata niya na para bang pinoproseso niya ang lahat ng mabibigat niyang narinig. Tahimik. Wala kang ibang naririnig kundi ang kuliglig sa labas. Dahan-dahang ibinaba ni Papa ang binabasa niyang dyaryo. Alam mo anak, nagsalita siya. Mabagal at mabigat pero hindi ko alam kung galit ba siya. Hindi ko maiintindihan at hindi ko rin alam kung kaya kong tanggapin. Pero isa lang ang alam ko, anak kita. At kahit anong kasinungalingan o katotohanan pa man yan, hindi magbabago yun. Si Mama naman ay napaluha. Ang hirap anak. Kasi ayokong mahirapan ka eh. Gusto kong tanggapin yung totoong ikaw, pero alam mo namang kasalanan yan sa Diyos, di ba? Doon ako tuluyang napaiyak, Mama Mia. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay tila nabawasan ang tinik sa dibdib ko. Kahit hindi ako tuluyang natanggap ng mga magulang ko sa aking pag-amin, ay tila nakahinga rin ako ng maluwag dahil naamin ko rin sa kanila ang lahat. Hindi naman po ako pinalayas ng mga magulang ko. Wala naman pong dramahan na nangyari gaya ng iniisip ko. Wala namang sobra-sobrang pag-e-emote na nangyari. Ang nangyari lang Mama Mia
ay tila ba may nagbago sa samahan namin. Tumahimik ang bahay. Pero unti-unti ay tila nagbago ang lahat. Hanggang sa dumating ang araw ng Kapaskuhan. Hindi ko alam kung lalabas ako sa kwarto ko. Pero tinawag ako ng mga kapatid ko dahil mag-e-exchange gift na kami. Nakasanayan na kasi namin yon, Mama Mia. Nag-e-exchange gift kaming magkakapatid. Samantalang yung mga magulang naman namin ay mga simple at maliliit na regalo para sa amin. Noong mga magulang ko na ang nagbigay, ay isang maliit na box ang binigay nila sa akin. Tinignan din ako ng mga kapatid ko na noon ay alam ko nang alam na rin ang katotohanan sa aking pagkatao. Sige na, buksan mo na yan, Arthur. Sabi ng mama ko. Noong buksan ko yun, Mama Mia, ay isang nakatiklop na tila sulat. Tapos nung buksan ko yun, ay napaluha ako. Yun po ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa tanang buhay ko. Isang sulat. Isang sulat na meron lamang 3 pangungusap. Hindi namin maiintindihan kung ano ka, anak. Pero kahit na taliwas sa aming mga paniniwala at taliwas sa aming mga paninindigan, ay tinatanggap ka namin dahil anak ka namin at mahal ka namin. Napaluha ako. Nung napaiyak ako ay nagpalakpakan pa ang mga kapatid ko. Mama Mia, hindi ko alam, pero parang pinagsisihan ko tuloy ang ilang taong pagtatago ko ng tunay kong pagkatao. Pero masaya pa rin ako sa Paskong iyon. Masaya ako kasi tinanggap na ulit ako ng pamilya ko at minahal nila ako kahit ano pa man ako. Kaya yun ang dahilan kung bakit nagsumikap ako sa pag-aaral hanggang sa makagraduate ako ng cum laude, Mama Mia. Pagkatapos noon ay nag-abroad ako, nagtrabaho, nagsumikap hanggang sa mabigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko. Neregaluhan ko ang mga magulang ko ng isang maganda, hindi naman grabing bongga na bahay pero maganda. At tuwang-tuwa sila. Sa ngayon, Mama Mia, ay tanggap ko na ang pagkatao ko at may karelasyon na rin po ako. Si Carla naman ay magkaibigan na ulit kami. In fact, naging isa pa nga ako sa groomsmen nung ikinasal po siya. At ngayon, ay sabi niya, kukunin niya raw akong ninong/ninang sa kanyang pangalawang anak. Hindi man po perpekto ang buhay ko. May mga pagkakataon pa rin naman na nagtatago ako sa likod ng mga anino. Pero isa lang po ang masasabi ko, Mama Mia. Totoong ang katotohanan ay ang magpapalaya sa atin. Sa ngayon, Mama Mia, ay masaya na ako sa buhay ko. Kaya ko po shinare itong aking karanasan ay para po bigyan ng inspirasyon yung iba. Yung nagtatago. Yung may mga sikreto na akala nila ay magiging dahilan para itakwil sila ng mundo. Minsan tayo lang po ang nag-iisip na hindi tayo tinatanggap ng iba. Pero kadalasan, kapag minahal natin ang ating sarili at tinanggap kung ano at sino tayo, yun ang magiging umpisa ng pagtanggap at pagmahal sa atin ng ibang tao. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Arthur. Naku, masaya ako para sa iyo, Arthur. Diba? At least the truth will set you free at pinalaya ka nga ng katotohanan. Thank you so much at sa pag-share mo
ng iyong storya ng buhay dito sa ating programa. At kung may sarili po kayong storya ng inyong buhay, nako, mag-share lamang po kayo. Kaya mag-email lamang po sa mamamiacdo0317@gmail.com. At syempre, wag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Ayun, at isa pa sa channel natin na Encounters with Mama Mia. Medyo sumasakit ang aking lalamunan. Mukhang magkakasakit pa ang Mama Mia ninyo. Hello muna ako kay Evelyn Kawit, Colin Bueno, Janice Linya, Nitz Pabualan, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, and Mila Raduban and Freaky na ating mga members dito sa ating channel. Maraming salamat po. At syempre, hello din ako sa ating mga commentators, Honey Bunch, Melanie Beho, maraming salamat, Negrita Colaija, Marvy Montesilio, Sally Buma, Nene Palmares, Lina Ladeza, maraming salamat, Hazel. Ayun, hello rin kay Lucila Escanio, kay Mayan Diagan, kay Erwil Pinkihan, maraming salamat, Grace Sarmiento and Mary Grace Gumban, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig, pasensya na kung medyo ika-cut short natin ang ating mga batian and everything kasi medyo sumakit na po talaga ang ating lalamunan. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po nating kwento. Ako po si Mama Mia. Paalam sa inyo and mag-ingat po kayo. Bye-bye!